napaka-unfair para sa ating mga magsasaka. So ngayon, pupokus muna tayo sa gulay dahil next month pa naman tayo sa kalamansi. Good morning mga kabady. Panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog. Siyempre panibagong blessing yan, dahil every gising is a blessing mga kabady. Kamusta po kayo lahat mga minamahal mga kabady? Dito na po tayo sa farm. Pagluto na tayo ng kanin, ulam. Paksiw na tilapia ang ating ulam. May tira pa kami kahapon na adobong paang manok, paborito. May dala akong bundle. Ay, wait lang, babalik tayo. Hahalaw tayo ng upo mga buddy, kasabay nung okra ni Kaka. Sabay na tayo doon para isang biyahe lang. Ang update sa presyo ay wala pa, pero nagtanong na tayo mga buddy kung magkano ang presyo ng upo ngayon. Ang sabi kasi, ang bali-balita ay wala daw mataas na gulay ngayon. Pero lahat ng bilihin mataas, di ba? Napaka-unfair para sa ating mga magsasaka. Saan yung pantabas natin? Paano nila nilagay yung panabas ko? Nasa dulo. Grabe, presyo ng okra. Alam nyo mga kabady kung magkano? 10 piso ba? O 5 piso? Ang isang bundle ay kung 5 piso, 50 pesos lang mga kabady. Nasa ano yun, 10 to 11 kilos mga ganon per piraso kasi pero doon naglalaro yun mga ganong timbang. Imagine niyo yun, kung 10 piso naman ang isang bundle niya ay 100 piso, diba? Ganda na ng sito natin, oh. Yung mga bulaklak na rin. Pinasok ng white fly yung kalamansi, oh. Pati itong maliliit, pati yan. Medyo nangitim na yung dahon. Hinayaan ko lang mga kabady. At uubos kasi tayo ng gamot dyan. Mahirap sugpuin yan. Although may mga gamot naman na pang white fly mga kabady. Kaya nga nasabi ko mapapatay mo siya, pero bukas meron na naman. Ang ano natin hayaan mo na natin. Tatanggal din naman yan, hahalo tayo ng upo mamaya. Tapos mapatabaan na rin tayong bunga. Ready lang natin tong bundle. Bisitahin natin yung ating sito dito, kung kailan tayo makakahalaw o makakapitas. Pero ito malapit-lapit na to. At nung huling ikot namin kasi dito, or yung huling ikot ko pala, ang bunga niya ay halos ting-ting na. Ilang days na yan? 3 days na ata. Kutin muna natin doon dulo. Lapag lang natin itong bundle dito, baka makakuha na tayo ng pang adobo. Muna kutin muna natin dito sa unang tudling. Sa bubong sila. Wala pa, maliliit pa. Papakamali pa lang ay mga bulaklak, oh. Maliliit pa mga kabady. Naman ay malinis. Papaiskatan na naman yung ating upo. Bilis kumapal. Naulan na. Papasampay yung mga talbos. Isang pamamaya.
nagpayabong muna ng gusto yung ating sitaw. Tuloy yung mga pamulaklakan niya, oh. Ayos yan, para pagka namunga sila, makapal na yung mga sanga niya. Ibig sabihin nun, marami ng pagkukunan ng bunga. Dami na nakaabang na pamulaklakan na yun, oh. Ang presyo ng sitaw, wala pa rin akong idea, mga kabady, kung magkano. Di kasi ako nagtatanong pagka wala naman tayong pitasin pa. Pero pagka mga isang linggo or mga 5 days ganyan bago tayo pumitas, yan, na-update na tayo. Ayun, oh. Meron ng ilang piraso, oh. Ang ganda rin to, mga kabady. Ito yung binuto nating sitaw. Ayan, pitasin ko. Tataba na kasi ito. Ito yung binuto nating sitaw. Ayan, mahaba rin siya, oh. Ayan siya kahaba. Ayan, oh. Tingnan nyo, pagka nakapanahon talaga yung gulay, kahit na madalang ka mag-spray, madalang ka magpataba, pero tingnan nyo, ang ganda. Ayan, hindi na kami nag-spray buhat ng maliliit yan nung hanggang dito. Yan, nag-spray kami ng pang-insekto tsaka pang-uod. Ayun yung bunga niya, mga kabady. Pero mula nun hanggang ngayon, pati sa upo ay hindi pa kami nakapag-spray ulit. Pero malinis naman. Ayan, oh. Ito nyo naman, mga kabady. Wala pang balita. Halos maliliit pa yung mga bunga yan, oh. Madalang yung ganito kalalaki, madalang pa. Ang marami, mga kabady, yung ganito, oh. Yung mga pamulaklakan niya. Yan kasi magsisimula yung bunga, mga kabady. Yan. Ito pa yung sa loob, yan, oh. Sunod-sunod yan, mga kabady, yan. Sa baba, sa taas. Ayan, oh. So lalabas siya ng kagaya nito. Yung mga yon, magpapahaba pa yan, gaganon. Parang ganito, oh. Na kung saan dito nagbumula yung bunga niya sa pamulaklakan. Ito, ganito. Tapos tingnan nyo ito, mga kabady, 4. Ayun na, lumabas na yung bunga niya. So ganyan po siya mag-start. Kaya mas maganda nga ito, tingnan nyo, mga kabady, hanggang taas meron na pamulaklakan plus uod. Ayan, oh. Yung uod, mga kabady, ano. Ayan, bulaklak. Tapos titingnan niya, mga kabady, kung natutuyo yung bulaklak niya. Kasi nakamolde pa lang yan, nakamold pa lang siya na ganito. Makikita niyo kulay brown na to, na which is dapat green, para malalaman yung healthy yung palabas na bulaklak na magiging bunga. Pagka ganon, may sakit yun, mga kabady, kaya kailangan spray. Maaaring may insekto or uod na sa baba. Ayan, ganyan yung bunga, oh. Siguro mga 10 araw pa hanggang 2 linggo. Marami to, mga kabady, pag nagtuluyan itong mga to. Ayan, oh. Pati sa bubong, ito yung binubungan natin. Nakita nyo, nasa bubong na sila. Kasi yung mga ganito dapat binababa ito, eh. Kasi hindi natin mapipitas yan pag umabot sa torya. Ginaganyan. Pero minsan na hindi naiiwasan yung ganun. Ayan, oh. Siksik ang kanilang pamulaklakan. Sunod-sunod yan, oh. Ayan, oh. Yan. Ayan. Hanggang taas na yan, mga kabady, oh. Ito. Itong binhi na to, o itong sitaw na to, mga kabady, ito yung binuto natin noon na nakatanim sa gawi doon. Nung nagmura yung sitaw, di ba, hindi na natin pinitas. So ginawa namin, binuto na namin ng binuto. Ginawa natin binhi lahat. So ito na yon. So marami pa tayong binhi dyan, nasa 2 Wilkins pa yon. Ito, ganito. 2 Wilkins pa yung binhi natin. So itong nakatanim natin na to ay 6 na tudling o 6 na row ito. Tapos sa gawi doon, marami doon. Siguro mga nakatanim natin, kung
estimate natin mga kabady, 1, 2, 3, 4, mga 4 na kilo siguro ang nakatanim namin sitaw dito. Tapos meron tayong patola at saka dito sa kabila ay upo. So yun muna yung update natin dito sa sitaw. Wala pa, mga 2 linggo o 1 linggo pa, 10 days ganyan. Ayan, 6 na row yan. Tapos magmula doon sa pang-6 na yun, puro upo naman doon. Tapos may salit na patola. Ito may patola natin, oh. Kapal na rin mga kabady, halos magkikita na yan. Ano naman yung patola natin. Itong patola natin yung patolang may palikpik. Meron kasing patolang kinis at may patolang may palikpik. So ayan yung patola natin. Pag ano mga kabady, sarado na yung taas niya, mabilis kumapal kasi yan. Ito buhat ng pagkatanim hanggang ngayon, hindi pa namin inisprayan yan ng pang-insekto. Hindi pa rin namin pinapatabaan yan. Jeta muna siya kasi nga baka manabal or yung yumabong lang siya at hindi mamunga. So saka na tayo magbibigay ng pataba dito. Wala pong pataba to mga kabady. Yung talbos niya, oh. Hindi pa natin pinatabaan yan. Hindi pa rin natin in-spray kasi wala naman naninira ang mga insekto, eh. Although meron pero may hina lang yan. 1, 2, 3, 4. So 4 na linya yan. May patola. Kapal niyan. Pag yan lumago mga kabady, puno yung balag na yan. Tingnan nyo, kapupuno yung taas na yan. Ang patola naman kasi ang gusto niyan, pinoproning mo yung dahon niya, lalo pag nasa taas na mga kabady. Pag nandito na siya, nakasampa na siya sa taas na to, puno na, kailangan masinip ka lang na mag-proning ng dahon. Tatanggalan mo ng dahon para yung bunga niya ay lumabas or lumawit sa bubong. Kasi nagtatabal din yan mga kabady, yung yumayabong siya pero hindi naman namumunga. Yun yung kaanuhan ng patola. Ang kaya inaman sa patola, hindi rin naman magastos, kaya lang medyo mura din sa market. Pero pag pumresyo ng 20 yan, maganda na, 20 per kilo. Maganda rin, mahaba rin ang buhay niyan, patola. Ay, alisangan. Puntahan naman natin yung upo. Buo. Yan, dahil bunga. Papasampa na naman yung mga talbos nila, oh. Yung mga bagos sanga. Aakyat dapat. Yan, may mga pampitas na. Alanganin pa yata yung iba. Parang pang makalawa pa. Parang pang makalawa pa yung iba. Pero meron kasing malalaki na yun. Gumulang. Sayang. Bagay, halawin lang natin. Yan lang talaga malalaki. Pang makalawa pa iba. Ano? Marami-rami din. Sa makalawang marami. So ngayon ay halaw-halaw lang talaga muna. Ang laki na nitong dalawa, oh. Pampitas niya. Ito. Pag local kasi ang biyahe, ibig sabihin pagka dito lang around Nueva Ecija or Pampanga, ang gusto kasi dyan maliliit lang, ayaw nila yung malalaki. Pero pagka Manila, ang gusto naman malalaki. Kasi pag si Kuya Chris ang bayar namin, ayaw niya yung maliliit, gusto niya yung malalaki, yung halos manakde. gusto niya yung ano talaga, yung parang pwede nang gawing ano, pwede nang gawing istaka mga kabady.
Pwede nang gawin pang serga. Ang ganun yung mga tipo ni Kuya Chris. Pag dito sa local naman, ayaw nang ganun. Kasi ang expect nila, magulang na. Pero hindi naman. Malalaki lang talaga. Patabaan. Para masuportahan yung mga bunga maliliit na yan. Para mabilis lumaki. Kakarga tayong pataba mamaya. Papataba naman tayo mga kabady, konti-konti lang, ganun lang oh. Hindi natin binibigla. Di baling madalas. Yung konti-konti lang na ganun para nakakatikim-tikim lang. Kasi mga kabady, kahit bigyan natin ng sobrang daming patabayan, hindi naman niya kakainin lahat yun. Sayang lang. At may posibilidad pa na mamatay pagka nasobrahan sa pataba. Lalo na pag matapang yung patabang magagamit, ay pwede masunog. Kaya unti-unti lang. Every 10 days bigyan mo siya ng unti-unting ganun, pwede na yun. Or 1 week, depende sa ano, depende sa sitwasyon ng halaman. Kasi binababa natin gawa ng natatago sa dahon. Ganyan no. Pero ang presyuhan ng upo mga kabady ay magkaiba yan. Kung ang tanim mo ay balag, medyo mataas yan kumpara sa gapang. Kasi pagka nakabalag, makinis kasi talaga, pantay ang kulay niya. Kumbaga kung ganito ang kulay niya, halimbawa ganito, kung halimbawa ang kulay niya ay ganyan, talagang light green. Pagka kasi balag yan, light green siyang ganyan na buo, paikot ng bunga niya, light green. Pagka naman gapang, yung kalahati niya light green. Tapos narito, kung gapang, ito light green. Pagdating dito sa kabila na to, kung mo nakasayad sa lupa, maputla, halos kulay puti. Pero parehas lang upo. Hindi naman mag-iiba lasa nun pag niluto nyo. Ganun pa rin, upo pa rin yun. Ang kon nga lang, siyempre sa mga mamimili, may iwasan yung gusto nila, yung makikinis, di ba? Ganun. Siyempre, ikaw bumibili, gusto mo maganda, diba? Pero yung upong gapang at upong balag, parehas lang yan, parehas lang upo yan. Hindi naman magiging karne yan pag niluto nyo. Babing maklak yung Kapampangan, yun. Pero same lang yan. Kahit makabili kayo ng balag na upo, or papapansin nyo na sa palengke mga kabady, pag ang bunga niya, tingnan nyo to, yan, parehas ang kulay niya, yan. Pero pagkagapang yan, ano yan, yung kalahating pisngi niya maputla, ibig sabihin gapang po yun. Nakagapang, hindi siya nakabalag sa baba. So ganun mga kabady. Pero syempre mas masarap na nakatanim yung nakabalag, preskong trabahuhin kumpara sa nakagapang. Kaya lang syempre pag nakabalag may gastos. Syempre may kailangan, may balag ka. Alam niyo naman magkano gastos pagdating sa balag. Lalo ngayon, ang isang piraso na ganito mga kabady, ang isang ganito naglalaro sa 18 yata, 18 to 20 pesos, parang gano'n na ang isang piraso ngayon. Nadyan yun. Gas-gas na sa ano, tansi oh. 18 pesos or 21 pesos, gano'n ang isang piraso. So kung order ka ng 1,000,
Kung 20 pesos ang isa, yun pa lang 20 mil na. Ganon mga kabady, mahal na. Eh yung 1,000 konti lang yun mga kabady. Itong sa atin na to 1,200 piraso. Wala pang alambre, plus alambre pa, diba? Plastic mulch mo pa, plant prep mo pa, tapos bibilin sa'yo yung gulay mo. Bibilin sa'yo yung gulay mo mura. Saan ka pa? Diba? Wala, hindi ka lang talaga masaya sa ginagawa mo at hindi mo tuloy niya, hindi ka tatagal talaga. Susuko at susuko ka. Kaya doon lagi pumapasok yung mga kataga ng mga nagsasaka mga kabady. Babawi tayo sa susunod. Yun ang magic word. Bawi tayo sa susunod. Naman oh. Step kasi yung sito natin mga kabady. Tingnan yung isa natin doon nasa bubong na, tas ito halos dumalaga pa lang, nasa kalagitnaan. Magaling sila nag-scatter dito. Alam nyo paano ginawa nila mga kabady? Kasi nakalaglag yung mga talbos niyan. Inipit nila ng panibagong tansi para daw mabilis. Tama naman. Ito, naglagay sila ng additional na tali ito. Dahil nakaganon dito yan, halos mahaba na inipit para mapunta dito. Para sumakay sila lahat sa tali. Ito kasi in-experimento nila RJ ito. Ay nila dala-dalawa kada linya, dalawang magkabilang gilid ng tanim. Kaya tsak na makapal yan. Ewan ko lang anong resulta niyan. Pero hindi naman tabal siguro. Kasi may mga bulaklak na eh. May mga bulaklak na mga kabady. Tinan nyo. Yan o. Yan o. Palabas na yung mga pamulaklakan o. Yan. Ito nasa taas na rin. Dalawang tanim yan. Tinan nyo. Ito. Ayan o. Yan. Kasi sa kabila yun. Ito. Kumbaga yung isang linya katumbas ng dalawang linya. Pero ewan ko ano kalalabasan yan. Tingnan natin kung kakapal yung bunga niya no, paano. Laglag pa ng buto dyan. Tatlo kada butas. Yung 5 tudling nun katumbas ng 1 kilong buto. Kasi ito pa yung huling tanim. Ito hindi pa rin ito napapataba buhat nung naitanim to. Halos malaki na rin. Halos lalabas na yung talbos nila. Ito sa inyo. Palabas na rin yung talbos niya. Ano sila oh. Yan hanggang dun yan dun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 14 tudling naman ito. Tapos yung mga dumalaga natin doon, siyam yata yun o 10. Tsaka 6 na tudling, yun na unang tanim. So yun lahat mga kabady, tanim natin gulay. So ngayon pupokus muna tayo sa gulay dahil next month pa naman tayo sa kalamansi. Yan lang muna natin yung kalamansi natin. Ito pa yung mga available natin buto. Absolute pala yung isa. Ito pa. Pares pala absolute mga buddy no. So ayan. Dalawa pang galon. Ito pa pala. Halos kulang 3 pa. Dami pa yan. Kahit sa third susunod na tanim natin meron pa. Ang sayang lang hindi tayo nakagawa ng second generation dito sa tanim natin sa sitaw dati dito. Yun ay berdana naman. Yun ang pagkakamali, hindi kami nakakuha ng pang second generation. Di bale, sa susunod bibili tayo ng certified na buto na berdana, tsaka tayo kukuha ng second generation na binhi para dalawang klase.
Isang puti tsaka isang berde. Light green tsaka dark green. Ha? So mga buddy, may update na tayo sa upo. Magkano ang presyo? 10 pesos daw ang isang piraso. So 10 pesos, maganda-ganda na rin yan mga buddy. Kumbaga hindi na rin masama. Pero mababa pa yun, lalo pagka balag. Pero maganda na rin kaysa sa 5 piso. So 10 pesos, pag ang isang bundle ay 100 piso, makadalawang bundle ka, meron kang 200 pesos. Ang upo naman mga kabady ay pagitan isang araw lang din ang pitas, lalo pagka hindi mo siya isasagad ng pitas talaga. Sinasagad lang naman kasi ang pitas pagka medyo maganda ang presyo at naghahabol ka. Pero kung medyo mababa, pwedeng halaw-halaw lang, yung kumbaga kahit na maraming bungang malalaki, pipiliin mo lang yung mga pampitas talaga na aabot pa ng kamakalawa. So kagaya niyan, medyo mababa ang presyo pero pwede na rin. So ang gagawin natin, yun lang talagang malalaki ang kukunin natin. Kumbaga para tayo nag-aantabay tayo sa presyo. Kasi malay natin bukas makalawa ay biglang umangat mag 12 pesos or 15 pesos per piraso. Maganda na yun, diba? Sayang din. Kasi ang ganyan, ang gulay kasi malikot din ang presyo at makunat, umangat. Kaya dadaanin mo na lang din sa dami. Pero yung upo natin na to mga kabady, marami to. Ang mga middle ng ng buwan na susunod ay makaka-volume na tayo ng pitas diyan. Pag nagkasabay-sabay, mga gaganyang kalalaking bunga. Mga 50 or mahigit 50 bundle kaya niyan. Pagka talagang naka salida na yung mga upo natin. Magkakasa muna pala tayo ng pataba para mamayang hapon ay masabugan natin ng pataba bago tayo uwi. Hapon tayo magpapataba para hindi sa araw, sa init. Meron tayong pataba dito. Haluan lang natin. Gahan natin sila ng pataba. 10 pesos. Tingnan natin makailang bundle tayo ngayon. May halaw. Yan mga buddy, 3 bundle na good. Tsaka 15 piraso segunda. Halaw. Yan mga buddy, binaklas na natin yung siding para makasingaw. Pero yung header niya hindi pa natin tatanggalin. Yan o, baklas na natin yung siding. Yan, para makasingaw siya. At mamaya babasain natin. Pero pa tayo tinatanggal. Yan, ito pa, letter L pa, tsaka doon sa likod nun. Natopyas yung isa yun. Pero maliit lang naman, ayos lang yan, papalitadahan naman yan. Nung binikwal ko yung kahoy mga kabady, sumama yung kwan, nakasabit pala yung isa hindi ko napansin, nabasag. Yan na lang tinatanggal natin para lang sumingaw. Kalutungan. Ayan, sakto, mukhang uulan. Umulan sana para di na tayo magdilig. Basain natin mamaya. Okay na, tanggal na. Kinis. Skim coat na lang ata. Okay, papalitadahan pa natin yan. Maganda na mga kabady, oh.